Meron pong nakapost etong si Maharlika noong nakaraang araw dito sa kanyang Facebook account. Ito po ay tungkol sa mga nasa gobyerno na nagta-travel, pumupunta sa ibang bansa. Pero ano ba ang kanilang ginagawa doon? Ano ba ang main goal nila? Kung yan ay mga state visit or ano man, pero naandyan pa rin daw talaga yung totoong pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Yan po ang post ni Maharlika. Ito hindi naman bago, di ba? Maraming napapabalitang ganyan. Pero yun nga, sana noon ka pa nagsasalita, Maharlika, hindi lang po ngayon. Para lang mabigyang laya yung galit nyo kay Liza Smugs na sinasabi niyong ahas. Okay? At syempre, dinadamay na niya yung mga nasa paligid ni Liza Smugs. Ano ang pinagmula ng kanyang galit kay Liza Smugs? May basihan ba? May katotohanan ba yung mga paratang nitong si Maharlika? Posible meron. Dahil makikita natin kung gaano kalakas ang loob talagang ibulgar ni Maharlika yung kanyang mga nalalaman tungkol kay Liza Smugs. Yung First Lady po. Okay? Or pwede rin naman na meron na siyang bagong sinasandalan dahil wala na siyang pag-asa para magkapwesto, magkaposisyon sa gobyerno. Kaya lipat bakod at umaasa na naman siya sa kuno ay susunod na pwedeng maging presidente. Okay? Doon naman siya ngayon dumidikit. Ganyan naman ang kalakaran nitong si Maharlika. Pero kung saan man doon ang totoo, yung may katotohanan ba, kaya may lakas na, or matindi ang lakas ng loob, or may sinasandalan siya. Pero kung makikita niyo po yung dalawa, magkaugnay di ba? Okay? May kaugnayan yung dalawang rason kung bakit napakatapangan nitong si Maharlika, malakas ang loob para ibulgar ang lahat ng mga negatibo tungkol sa mga Marcos at mga nasa Malacanang. Anyway, ito daw yung patunay. 2 days ago, lumapag na si Abaloslos. You see yung mga tawag ni Maharlika sa Dubai. Maliban sa shopping, ano ang agenda ng minority bloc na binabayaran ni Tambaloslos gamit ang pera ng mga Pilipino? Okay, maliban daw sa shopping. So kayo na pong bahala. Siguro, anyway. Shopping, grabe no? At syempre, mamahaling hotels, mamahaling accommodation, mamahaling pagkain, lahat yan po ay galing sa kabandaw ng taong bayan. Samantala, ayon sa ating puting ahas, lilipad din si Kuting patungong Dubai sa November 28. Grabe ang paglulustay. Okay. Sa mga kababayan, keep sending your entry photos ng mga buwakaw na politiko na sinashopping lang or sinashopping ang pera ng taong bayan. Okay. Talagang matindi ang gasto sa mga ganitong klaseng travel. Yun nga, hindi naman pumapayag itong mga ganitong klaseng politiko nasa gobyerno na sa mga simpleng hotel lang at sa mga turong kainan sa ibang bansa kakain. Di ba hindi? Talagang mamahalin. Etong mga ganito ay nakikita rin natin na posibleng pampalubag loob, di ba? Pagpapasalamat natong si Marcos Jr. Dahil nga suportado or sumuporta sa kanyang kandidatura, ganun ang nangyayari. Alright? At ang nagsasakripisyo sa mga ganitong luho na itong mga klaseng politiko na ito ay ang mga kababayan natin. Ang dami pong naghihirap, totoo yan. Pero habang naghihirap yung mga ordinaryong kababayan natin, ganun din po kawalang pakialam, lalong nagiging insensitive ang mga politiko natin. Nagiging gahaman lalo. At parang sinasadya na, sige, gumastos tayo, maglustay tayo ng pera ng taong bayan. Total, bahala naman. Or total, ang mga kababayan naman nating naghihirap, siguro ay kahit papaano kaya naman nila ang buhay nila. Siguro naman ay satisfied sila sa kanilang buhay ngayon. Yan. So, ang ibig sabihin, kasalanan din talaga ng mga kababayan natin. Dahil, matindi yung pagkatiwalaan, yung mga klase ng politiko na nasa Malacanang ngayon, halimbawa, mga Duterte at marami pa pong iba. Kayo rin, tayo rin mga butante. Ang mga butante rin nating mga medyo hindi masyadong nag-iisip at hindi marunong tumimbang kung sino ang karapat-dapat na iluklok, sila rin, nasa kanila rin sa tingin ko ang malaking sisi. Kaya nagkakaganito ang ating kalagayan ngayon. 'Di ba? Kaya good luck sa inyo.